Hello, what is up mga ma'am, sir, ma'am? Ako po si Ralph C. Fry, isang visual artist from Manila. And today we are going to customize the McFarlane Toys Geralt from The Witcher show na showing sa Netflix. Ito yung season 2 na armor niya. And then, the things that we are going to need for these customs are, of course, we have the paints from Hero and Armored Komodo and Vallejo. So, meron tayong Ink Master, Master Wood, Deep Brown from Armored Komodo, Hero Paint, Sunny Skin Tone, Lemon Yellow, Salmon Skin Tone, Burnt Sienna, Night Ore, Hero Paint Shade to. Tapos we have Tan Brown, we have Basic Skin Tone, Medium Skin Tone, Earth Tan, tapos Black na Primer, then we have Leather Brown, tapos meron tayong Gunmetal Gray. Tapos sa brushes naman, gagamit tayo ng round brush na wide. Flat, round brush siya pero flat yung dulo. So, mas recommended ko yung mas mahaba. Siguro mga 0.5 inches to. Yung haba nung, yung length ng bristle niya. Yan. Tapos, kailangan din natin ito, yung mga alligator clips. And then, kailangan din natin to mas flat, mas maliit na flat brush. Number 1, Master White Nylon from China. Nabili ko to sa Duvir. And also ito yung mga pan-detail na brushes natin. Nabili ko to sa Arts Mo to sa Shopee page. Yung apat nito parang 25 pesos lang ata. Super affordable. Pati ito, super affordable din naman ito. Wala namang super high price materials dito sa mga customs, mga materials na ginagamit natin for customs. Yung mga paints natin, nag-range yan for about 120 per bottle. Dami na yan, napakarami na yan para sa isang custom. Yan. Tapos kailangan din natin ito mga blue tack para malagay natin sa mga joints. Makapag-mask tayo ng mga joints para pag nisprayan natin hindi kakapal yung paint doon. And then swap, pa rin yung seamless pa rin yung pagpasok ng mga joints for articulation. So walang mababago sa articulation. Pa ba? Ito sponge para sa weathering. So gaganyan, didab natin yan mamaya for some textures. And then ito yung ginagamit kong mat na cutting mat siya. Nilalagyan ko ng paper para dyan natin lalagay or dyan natin tatanggalin yung moisture ng paint kapag nagda-dry brushing tayo. Yan. Tapos ito yung color palette natin. Ano lang to? Galing lang to sa disposable na container para lang ma-contain yung mga lahat ng paint na papahid natin dito sa action figure. Konti-konti lang naman kailangan, hindi naman kailangan sobrang dami. And then we have water, yan kailangan din natin ng tubig. Yan, gumagamit din ako ng mugs para i-hold yung tubig kung saan tayo naghuhugas ng mga brushes. Thank you very much Laruanan for this very very nice cup or mug. Okay, first step, try natin disassemble si McFarlane Toys na Geralt na action figure. So first step, kailangan natin ito sa hair blower. Ito Philips ang gamit ko, Essential Care Compact 1200 watts. Yan, painitin lang natin. Para lang mag-loosen yung mga joints, mag-warm yung mga joints. Huwag masyadong matutok sa mga sections. Huwag masyadong tutok. Mag-loosen up lang yung mga plastic. Okay? Tapos tanggalin natin isa-isa. So yung sword, tanggalin natin. Pwede naman i-straighten to eh. Kung medyo baluktot yung sword yan, hawakan nyo lang to hanggang sa mag-cool down siya. Babalik yan sa dati niyang babalik yan sa straight na sword. Yan. Straight na shape. Tapos, okay, sa head, tanggalin natin to Try natin. Hold nyo lang dito. Tapos, hold nyo siya sa chin gamit yung thumb. Tapos, pop. Okay. Alright. Tapos ito, naiwan. Pwede rin naman, minsan sumasama yan dun eh.
kailangan nyo ng screw or ng long nose or pliers para matanggal tong peg na to. Pero for now, hindi na kailangan. Try natin tanggalin tong arm. Pop off natin yung arm. So, hold nyo lang tong body dito sa inyong hands, pagitan ng fingers nyo dito. Sa index tsaka middle. Tapos, hold nyo lang to and then ilagay nyo lang tong finger sa ilalim ng kilikili and then hold nyo dito and then pull out. Okay, nice. Madali lang pala, pull out. Okay. Tapos ito yung arm, ay yung kanyang hands. Ganun din, hold nyo lang dito sa pinakamalapit na area ng joint. Tapos pull out. Okay. Okay. Parang dapat di na pala natin pinull out. Pero pwede naman natin balik to. Ayan, hindi na pala kailangan i-pull out yung kamay. Di ba pala yung joint niya? Ayan. Okay naman din to, hindi na kailangan to galawin. Okay, tapos dito naman sa kabila, ganun din. Pull out yung shoulders. Okay. Easy. Tapos ito, kunin nyo lang yung shoulder, yung round part dito sa shoulder area. Ayan. Tapos pag binalik nyo, yung mas narrow yung nandun sa inner part. Tapos yung mas wide na butas, yun yung nasa outer part. Okay. Okay, okay, tanggal na rin. Tapos next, try natin dito sa torso. Dito sa torso. Okay. Okay. So yan, tanggal na. Tapos dito sa part na to, ayun, natatanggal na rin pala to. Matic. Ayan. Tapos next, legs. Okay. Try natin hit up pa. Okay, try natin to. Okay. Paano ba to tinatanggal? Okay. Dito lang. Okay, yun yung peg. Tapos ito yung peg din. So, hole pala. Ito yung peg, ito yung hole. Okay. Okay, good naman. Tanggalin din natin itong other side. Okay. It's all good. Nakakatulong yung hair dryer para mas madali matanggal. Tapos matatanggal din tong part na to afterwards. Ito, hihilahin nyo lang pababa. Okay. That's it. So yun na yun. Ganun na yung pagbaklas ng ng action figure. Kailangan lang natin ito lagyan ng ito yung harap. Yan, lagyan lang ito natin ng marker na front F. Yan. Tapos itong part na to, i-mask natin to. Yan. Para hindi siya ma-sprayan ng black. Kasi yung gagawin natin dito, i-spray natin to ng black lahat ng armor niya. Gamit ko dito blue tack. Or tack it. Yan. Ayan, okay na yan. Okay. Tapos sama nyo na rin yung joint. Okay. Likod niya hindi natatanggal ito. Sayang. Ganda sana to kung natatanggal. Pero okay lang. Lagyan nyo na rin ng mga blue tack yung yung loob ng kanyang torso. Or yung loob ng kanyang shoulder. Or arms pala. Para hindi may sprayan. Yan. Dito naman sa head, pwede nyo lagyan ito. Kung wala kayo ng alligator clip, lagyan nyo ng blue tack sa dulo. Tapos pasok nyo lang dito. Dikit nyo lang. Yan. Okay, yan. Ready na yan for spray. Okay. Tapos pag sa art accessories naman, kahit dito lang, pwede na yan. Yan, ganyan. Tapos sa next na round ng spray, lilipat ko lang to sa mas mababa, ibang part. Yan. May sprayan na yung yung lahat ng parts. Okay. Ano pa ba? Ito, sa legs naman. Usually, iniipot ko lang yan dito sa hole. Yan, ganyan lang. Yan. Para hindi siya dumulas. So,
So ayan, na-prep na natin lahat ng parts for, so na-assemble na natin lahat, na-disassemble na natin lahat ng parts, and then ready na to for spray painting the primer. Alright, next step, ito naman yung primers na gagamitin natin. Bosni number 4 flat black and Bosni number 191 flat clear. Gagamitin natin ng flat clear dito lang sa kanyang face. Yan, dito lang sa kanyang head sculpt. Para lang pumapit yung mga washes na ipapatong natin dito sa head sculpt. And then everything else, sprayan natin siya ng flat black. So yung concept lang ng pag-spray, shake nyo lang yung bottle, siguro mga 1 minute, dire-diretso lang, tapos make sure na yung nozzle nakatapat dito sa height, sa part kung saan kayo mag-spray. Tapos habang iniikot ko yung part, pag-spray ko ay burst lang. So 1, 2, 3, 1, 2, 3, tapos lalapag ko na yung part. Tutusok ko na siya dun sa corrugated board para natutuyo na siya. Tapos ganoon lang sa lahat ng parts. And then if you need multiple coats, pwede rin, maganda rin, para lahat ng sides ng part ng armor mapintahan. Mas recommended ko yung multiple thin coats versus one thick coat. Okay, sige, mag-spray na tayo. Okay, tapos na natin sprayan yung mga armor parts ng dalawang thin coats ng black. Ito naman yung face sculpt, dalawang thin coats ng flat clear. So tanggalin na natin yung mga alligator clips. Ang ginawa ko, nilagyan ko na ng blue tack dito, transfer na natin siya sa mas maliit na handle. O kung meron kayong mga handles for miniatures, mas maganda. Tapos lagyan lang natin ng blue tack dito para pag pinintahan natin, meron lang tayong something to hold on to kapag pinipintahan natin siya. Okay? So ayan, prepare na natin siya. Tanggalin na natin to. Okay, tanggalin natin itong mga blue tack. Okay. Alright, next step, gagamit tayo ng leather brown para makapag dry brush tayo dito sa armor niya. Okay. Tapos ito pala yung guide natin for the project. So we have sa hair, kailangan natin siyang gawing blonde with brown tone. Tapos sa armor, worn dark brown leather. Tapos dito naman sa belt, yung lead in the buckles or rust color. Tapos we have the beige shirt dito. Tapos coffee brown pants and muddy boots. Tapos ito na yung color palette guide natin. Ito yung visual peg natin sa kanya. Okay? So ito na yung ating guide. And tara, simulan na natin. Okay, shake nyo lang yung brown paint. Shake lang natin. Tapos maglagay tayo rito ng konti lang. Okay? Kahit ganyan. Tapos isoak natin tong brush. Ito yung brush na gamit ko. Ayan. Favorite ko to pang dry brushing. Kasi maraming areas yung nasasakop niya kaagad. Kailangan natin mag-paint ng mas broad muna bago yung details. Yung details sa ano na yun, sa last couple of steps na yun. Pero dito pag after ng primer, kailangan nating makapintura muna ng mga broad sections bago yung mga maliliit. So ang concept ng dry brush, kuha lang kayo ng paint dito, soak nyo yung brush with moisture dito sa palette, tapos tatanggalin nyo yung most of the moisture dito sa papel o kung saan man surface na tuyo. Ayan. Tapos kapag wala ng moisture pero meron pa rin siyang pigment, ayan, test nyo lang dito, saka nyo siya papahid dito sa armor. Okay? So try natin. So pag handle ng brush, kaya ako nilagyan ito yung goma para hindi siya dumulas. Kasi minsan dumudulas yung paintbrush eh. Okay. Yan. Ano lang natin, soft dry brush lang natin, okay? Ang pagpahid lang natin sobrang nipis lang. Yan. Hindi siya makapal. Kasi kaya nga natin siya pinrime ng black kasi yun na yung mga darkest na parts. So kapag dry brushing, lahat ng parts na madidikitan nito or malalapatan niya, yun yung mga nakaangat na parts doon sa armor, doon sa surface. Lahat ng mga naka-recede na areas, hindi niya tatamaan. Kaya lumalabas lahat ng details kapag nagda-dry brushing. Yan. Dito sa part na to, pwede nyo i-dry brush to. Mas maliit nga lang. Okay? Mas maliit lang na brush. Yan, ganyan na siya. Yan, ito yung gustong gusto ko sa sa dry brushing. Lumalabas talaga lahat ng details.
Yan. Kahit itong sword sheath, pwede. Yan. Okay. Yung loob pwede rin. Okay. Yan. Pati dito sa likod. Yan. So, ganito na siya. Mas lumalabas yung mga detail, yung texture, kasi nga lahat ng nakaangat na areas lalagyan ng paint. So, gagawin natin yan sa lahat ng lahat ng parts. Okay, next, gamit tayo ng earth tan para sa kanyang inner shirt. Okay, paint natin dito. Paint natin to kanyang inner shirt. Parang parang beige yung kalalabasan nito dapat. Kasi gusto ni client beige yung inner shirt niya. Ayan. Okay, nilagyan ko rin ng earth tan dito sa kanyang sleeve. Tapos yung next na color natin ay medium skin tone para maglagay ng isang level ng highlight. Yan. Okay. Okay, dito naman sa face sculpt, gusto ni client blonde hair. So, try natin gumawa ng... Actually, kunin natin itong medium skin tone. Tapos, i-dry brush natin dito sa buhok niya. And try natin muna dito sa likod. Not bad. Okay naman. Kailangan natin ng mas malaking brush. Ito siguro pwede na. Okay, next. Next tayo. Gamit tayo ng leather brown para dito naman sa inner, saka dito sa mas ibabang part ng kanyang buhok. Okay? Lagyan lang natin to. Wash lang to. Yan. Para lang magkaroon ng dimension. Tapos sa dry brush ulit natin yan. Pati dito sa part na to. Yan. Para magkaroon lang ng depth. Hindi siya yung parang very flat lang. Pwede kayong gumamit ito yung rugs para lang mabawasan yung intensity ng paint. Ayan. Okay, tapos next natin dito gagawin natin yung dry brushing na mas light pa. Isang light na dry brush dito sa part na to. Yan. Gamit natin for the highlights ay basic skin tone.
dito. So parang dry brushing na lang to. Yan dito sa taas. Kasi dito tinatamaan ng ano eh. Dito malakas yung light source. Kaya dyan yung pinaka light natin. Sa taas ng ulo. Yan. Yan, huwag kayong matakot maglagay ng ano, ng mga huwag kayong matakot mag-apply ng paint. Kasi pwede, kunwari nagkamali kayo, pwede naman yung patungan, di ba? Pwede naman patungan ng, kunwari dito, feeling nyo ang dami ng ano, daming highlights. Pwede nyo patungan ng dark color para bumalik ulit sa mas dark na kulay, di ba? Hindi nyo kailangan maging perfectionist kada section, kada area, hindi. Kailangan nyo lang ma-apply yung paint. Pwede naman kayo mag-revise kahit ilang beses, kahit kung hindi pa kayo masaya, di ba? Revise lang ng revise. Yan. Kasi pwede naman i-revise eh. Wala namang final eh, di ba? Kahit naman pag natuyo na yan, pwede pa rin naman baguhin yan. Yan, blend na siya. Okay, para mas magkaroon ng hue or ng depth pala yung muka, gamit tayo ng mag-apply tayo ng leather brown na wash sa kanyang face. Manipis na manipis lang na wash dito. Tapos kailangan natin ng tissue para mapunasan natin kaagad. Yan, para mas weathered yung kanyang face. And para mas ma-deepen natin yung mga areas kung saan mas merong ano, shadow. Yan, usually dito sa areas na to, yan, sa ilalim ng nose, pagitan ng lips, yan, sa may chin, yan, yan yung mga shadows. How are you? I'm okay. Okay. Alright, next, para naman sa mga straps, gamit tayo ng earth tan. Okay, para pala dun sa straps, nag-change ng mind si client, and hindi na siya lighter, so gagawin natin siya mas darker. So mix natin si leather brown tsaka black. Okay, try natin siya rito. Okay naman, mas konti pang black siguro para mas dark. Okay. Tapos sa likod din. Ayan ito.
Okay lang din naman pala yung na-apply natin ng kulay. Kasi parang wash to eh. Ayan. Alright. Next. Gusto niya muddy yung pants. Or ay muddy yung boots niya. So mag-add tayo ng earth tan dito sa may part na to. Gagamit tayo ng sponge. Okay. Try lang natin dito sa part na to. Okay. Konti-konti lang. Ayan. Muddy boots. Dapat pala mas marami. Teka lang Ito. Try natin to. Yun. Yan. Muddy yung kanyang boots. Yan. Mga talsik ng mud. Putik. Pwede nyo rin i-slide yung sponge. Hindi lang siya dab. Pwede nyo i-slide yan. Okay. Dito rin sa kabila. Okay, for the boots, ito yung ginawa natin. Naglagay tayo ng mud effects. And then some gunship green dito sa may likod. Gamit tayo ng Hero Shade Nightwear para dito sa pants. Para mas mag-darken pa siya. Okay, ito na yung darker pants. Okay, tapos ito yung lighter. Okay, yun yung difference na. Okay, next. Maglagay din tayo dito ng Nightwear. Okay, para naman sa weapon niya ito. Naka-prime na siya ng black. Gamit tayo ng gunmetal na paint from Vallejo Acrylic Metal Color Airbrush Color 77.720 Gunmetal Gray. Gagawin natin dito dry brushing technique. Para magkaroon tayo ng parang silver sword. Okay? Yan. Okay, for the buckle and studs, ito gagamitin natin. Silver muna, tapos wash natin siya ng brown. Ayan, lagyan natin siya ng mga silver dito muna sa dots. Okay. Okay, yan, nalagyan na natin siya ng silver. Mamaya lagyan natin ng ito na ba yan? Ito para magkaroon ng rust effect. Okay, try natin dito sa likod. Okay nga, may pagka rusty nga yung effect niya. Okay, so yan na yung ating rusty na mga studs or dots sa paligid ng armor niya. Gagawin na natin yan sa lahat ng dots dun sa armor parts. Alright, next step, gamit tayo ng Hero Shade Nightwear para dito sa armor niya. Maganda dito sa Hero Shades, hindi nagbabago yung consistency ng paint sa ilalim. Kita pa rin siya. Kung ano yung values na nasa ilalim, yun pa rin yung
kumbaga hindi magbabago yung paint quality dun sa ilalim niya. Kita pa rin yung values. Ngayon, kung mag-add kayo ng hero shades, ang ginagawa niya, nilalagyan niya lang ng black na opacity. In this case, black na opacity. Parang siguro mga 50% na black. And dinadarken lang natin yung armor niya. Yan. So, ganyan siya. And dito naman sa shoulder armor, ganun din. Para siyang contrast paint na hindi niya binabago yung values na nasa ilalim. Nilalagyan mo lang, parang naglalagay ka lang ng extra layer kung gusto mo mas maging dark yung surface. Okay, next step gagawin natin, mas neutral yung brown. So mag-mix tayo ng gray tsaka ng leather brown. Saan leather brown ko? Ito. Yan, mix natin tong dalawa. Tapos dry brush natin over the armor. Okay, try natin dito sa likod. Okay, meron tong tint ng gray, kaya medyo magiging gray yung armor niya. Okay. Yan. Para ma-neutralize din yung brown. Okay, at last, we are done with the parts. Ito na yung final na rendition ng brown. We have the neutrals. Ito na yung arm. Tapos yung mga inner parts ng joints, ay sa kanyang shoulder parts. Ito na yung head. There's the head. Tapos ito yung isa pang part. Di ko na kanilayan, hindi naman ito makikita eh. Tapos ito yung boots. Ayan. So ito yung request ni client. Ganito siya ka-dark. Ayan. Tapos yung sword. Tapos itong part na to sa waist or stomach section. Talaga yung assemble na natin. Tapos pakita ko na yung final product natin. Okay, thank you. Alright, here we go. Tapos na yung ating Geralt of Rivia project as requested by our client. So yun na yung kanyang hair, the face, the armor, the inner shirt, ito yung sword niya, tapos ito yung kanyang mga pouch, potions, the boots, muddy boots, and then shoulder pads, and then the hair, sword sheath, the belt, the straps. So ganito yung color scheme na ni-request ng client. Then i-ship na natin tong papuntang Virginia. Ay, tama ba? Hindi. Sa ano pala to? Miami, Florida. Pero yung client natin taga Argentina. Okay? So yun, thank you very much for watching and see you sa next video. Ang next project natin Venom naman. Venomized Captain America tsaka Venomized na Black Panther. Okay? So yun, thank you for watching and see you sa next video. Bye-bye!